kami mag-load ng mga goods. Ito si husband. Nag-umpisa na siya. Actually, this is already two warehouse. Kasi kakalatin lang namin sa isang warehouse. Pero yung niload namin, 3 pallets lang. Tapos ito naman is 7 pallets. Yan guys yung niload namin sa unang warehouse. Ito naman yung pangalawa, mga tomatoes. So, ganito yung itsura niya. Patapos na rin si husband mag-load. Hindi na puno yung trailer namin. Kalahati lang. Kasi nga, after nito, meron pa kami ilo-load. 5 pallets lang. So, parang kalahati lang ng trailer yung ilo-load namin today. Akala ko guys, hindi malamig dito sa warehouse. Kaya hindi ako gumamit ng winter jacket. Kaso ang lamig. Kasi nga pala, papasok pala kami sa rep. Ang lamig. 0 degree. Alam niyo ba guys, may yung week, maiksi lang yung oras na pinagtrabahoan namin this week. Kasi nga, I think lang siya. Kasi nga, short day lang yung mga trabaho namin. Hindi tulad dati na umabot kami ng 10 hours. Ngayon, lang, 8, 9 hours, gano'n. So, hindi masyado busy yung company namin. So guys, tapos na kami mag-load. So, babalik na kami ng truck. So, yun. Guys, nandito na kami sa pangalawang address na pag-loadan namin. Kasi nga yung vegetable, tapos na namin siyang i-unload. So, ngayon, yung ilo-load naman is mga dangerous good. Pinakita ko na siya before, yun yung liquid. So, while we are waiting, so gusto ko sa inyo i-share, kasi marami sa inyo nagtatanong, magkano nga ba yung sahod ni husband as a truck driver. So guys, hindi ko siya ma-share sa inyo yung sahod talaga ni husband, kasi nga, yan siya, private matter na siya. So, i-share ko lang sa inyo kung magkano nga ba yung sahod ng isang truck driver dito sa Netherlands. So, pangkalahatan na. And then, kasi nga nag-search ako about this. And also guys, if you want to know more about this topic, you can also search in Google or ask AI. Kasi marami silang ibibigay sa inyo na information. So, isinulat ko lang dito yung mga possible na salary. So, pangkalahatan to ha. So, yung guys, yung bilang isang truck driver, meron kasi ang mga category. Merong D4, D5, D6. So, yung D6, mas mababa yung salary niya compared sa D6. Kasi yung D6, na siya, para siyang high skilled or more experienced na siya sa pagdadrive ng truck. So guys, yung D6, yung salary niya is 19 euro and 42 cents per hours. So kung i-convert natin siya in Philippine peso, umaabot siya ng 1,600 per hour. Tapos kapag 'di ba yung yung salary is 19 euro. Plus, kapag meron kang overtime, so merong dagdag na 30%, so magiging 25 euro per hour yung salary mo. So, kapag i-convert siya in Philippine peso, aabot siya ng 1,600. Kasi yung normal na salary, as a normal hours, lang, 1,300. Kapag meron kang overtime, may dagdag na 25%, so magiging 1,600. Proceed tayo guys sa rate ng Saturday. Kasi yung rate ng Saturday, tapos sa Monday to Friday, Saturday and Sunday, magkaiba. So tatlo yung rate niya. From Monday to Friday, iba yung salary niya. Tapos Saturday, iba din yung salary. Tapos sa Sunday, iba din yung salary. Mas malaki yung Sunday. So, yung sa Saturday, yung salary guys sa Saturday, so 'di ba, yung normal na sahod is 19 euro. So kapag Saturday, 19 euro plus 50%, so magiging
2,000 yung sahod nyo per hour sa Sabado. Kasi nga, meron siyang dagdag na 50%. And then, sa Sunday naman, 19 euro 42 cents plus 100% equals to 38 euro and 84 cents. So, kapag i-convert siya in Philippine peso, aabot siya ng 2,600 per hour. So, di ba mas malaki? Parang yung Sunday work, nadagdagan siya ng 600 pesos. Kasi nga yung Sunday guys, meron siyang 100%. So, yun guys yung yung salary ng truck driver dito. Dito kasi guys sa Netherlands, yung work hours nila is, yung minimum talaga is 40 hours a week. Meron din kasing company na pwede kang mag-work ng matagal. Like, pwede siyang maging 50 hours per week or more. Nakadepende din yan sa company kung i-allow nila na mag-work ka more than sa minimum hours na regular. So guys, kung i-compute nyo kung magkano nga ba yung sahod sa isang buwan, mas malaki yung salary sa D6. So abot siya ng 200, pero hindi pa dyan kasama yung bawas sa tax, sa rent. Depende kung meron kang bahay dito sa Netherlands or nag-uupahan ka lang. And nakadepende din yung price kasi kapag single bed lang, nasa 200 euro yung bayad. So, bayad ka din ng health insurance and meron pang mga deductions. So, probably you will have nasa 180,000. Hindi ako sure guys kung ano lang siya, para estimate ko lang siya. Kaya guys, malaki talaga yung sahod dito sa Netherlands kumpara sa Pilipinas. Guys, mauna kong mauwi sa bahay. Si husband kasi, meron pa siyang work. Akala kasi namin, matatapos kami ngayon agad. Hindi pa pala kasi nga, meron pa siyang pupunta na isang address. And meron kaming appointment. So, kaya ako na lang yung pupunta. And kailangan ko makarating sa bahay. Kasi nga yung appointment ko is 2 p.m. And ngayon is 12 p.m. na. And maglalakad lang ako papunta ng train station. Actually, this is my first time na maglalakad papunta ng train station, which is Tegelen train station. Kasi nung pagpunta namin dati, naka-bike. So ngayon ako lang yung mag-isa, maglalakad. Tingnan niyo yung trees, wala lang dahon. Gamit ko lang yung phone ko. So, magamit ako ng map. Nasa 14 minutes walking. Depende din kung mabilis ako maglakad. Pero 14 minutes. Yeah. Madami ditong tawag nito? Mga factory. Tingnan nyo naman guys, mga puno. Wala nang dahon. Doon lang sa kabila meron. So, ayan guys. Tingnan nyo yung mga bahay. So, meron pa akong titirang 11 minutes walking. Normally, we are driving here to go there. Actually, mas mabilis doon kaso walang daanan. So, dito tayo. Sabi lumiko. Alam niyo ba guys, ang tahimik dito. Itong village. Ang tahimik niya. Wala kang makikitang tao sa labas. Ito bilihan ng mga Christmas tree. Yung mga yung mga totoong Christmas tree talaga. Yung puno. So, yun may train station na. Straight lang siguro. Dito ba yun? Tama. Dito.
5 minutes walking. Sana tama yung pinupuntahan ko. Parang wala man ditong daanan. Drink. Hindi ako sure kung tama ba yung dinadaanan ko. Pero ito yun, oh. 4 minutes. Dinala ko dito ng Google Map. Ah, yan, oh. Train station. Ah, so pwede dito dumaan. Kagubatan. Ah, okay. So, ayan guys, yung train station dito sa Tigilan. Finally, nahanap ko din. Akala ko, baliligaw pa ako. Akit tayo sa taas. Tatawid tayo doon. Meron ding bus. Kung gusto mo. Pero gusto ko train. Tawid lang tayo. Kasi doon yung sakayan, merong security sa taas. So yun guys. Actually, hindi ko pa alam kung anong platform yung sasakyan ko kasi hindi ko na-check sa online. Titingnan ko na lang doon sa So yun guys yung schedule. So, Benlo is 12:21, number 1. So, here. Okay tayo sa taas. Kasi Benlo yung aking uuwian. Kasi may mga control. Yan yung mga nag-check ng mga ticket. So, ito yung itsura ng train station dito sa Tigalan. Nakabili na ako guys ng ticket online. And yung binayaran ko is 2 euro and 23 cents. So, yung train ko is darating pa siya ng 6 minutes. So, maghihintay muna ako dito. Yeah. Look at that. Look at that. So, ito guys, meron silang machine. So, kapag nakarating ka na sa destination mo, kailangan mo mag-scan. Ah, check-in pala. So, kailangan ko mag-check-in. Ito na guys yung train. So, pasok na tayo. Tingnan nyo guys, so merong control sa taas. Check nila yung ticket. So, one stop lang guys. Guys, nandito na ako. One stop lang. Wij zijn nog 5 voor 5 klaar. Dus een kwartiertje over. We hebben altijd de weg gezet. Sa kababa ko lang guys. Nandito na tayo guys sa city namin. Ang bilis. Dito ako nag-send ng package. Yung una. Dito. So, yep. Madaming tao actually. I think because it's Friday. Guys, nandito kami ngayon sa sa Turkish store. Kasi nag-order kami ng food. Ginutom kasi kami. Nakailangan kami sa sa dinner namin. Kung merong in-order si husband na drinks, ito siya. Iron. Nilagyan yung plate electric Iron. And tinry ko siya guys. Salty. Para siyang tinunaw na sour cream. Talaga. So this is what he ordered. It looks yummy, no? Wait. Oh.
He's wearing our couple t-shirt. Hindi ako nag-order yung sa akin kasi yung akin lang is fried chicken. Ito kasi yung in-order ko. Fried chicken. Kaya yung follow me? Oh, you can eat more.